kailangan mag-make bow eh. Dito. Kaya naman make bawi Yung yan. Maharlika Esports laban sa AP Bren Hornets. Pero looking back, no? Si Brigida nga kanina eh. Emphasize the freedom for the manlalaro. Pero meta rin yan. Meta sa casters. Meta din yan. Okay, Meta, so, meta. ang galing dito sa MPL. Tuwan-tuwa ako dito. Okay, so ngayon nakikita naman natin na as much as gusto ni Kranzo dito na pumarap, ay talagang susubukan niya ng tanggalan muna ng resources dito si King Frenzy. Habang doon naman sa may kabila, si Kelvin, uncontested na yung farm na ginagawa niya. Habang si Sharp naman, nag-iba sila ng threat ngayon. Kung kanina, harapan lang sila. Ngayon, ang ginagawa naman nila, nagkakat. Magkatalikuran Ang muna sarap sila. ng trap nyo. Parang total opposite muna. Yung magiging atake nila this early. Habang ang AP Bren Hornets, mapapansin natin. You mentioned, di ba, harapan kasi si Obams. So, by picking the Minotaur, kahit na ma-reveal yung posisyon, mas okay lang sa kanya. Kasi yun naman talaga yung trabaho niya. Makita nyo na nandyan ako nakaabang. Lalo na, di ba, na-adjust na nga na hindi na kailangan uli mag-charge ng isang Minotaur kapag nagdadago. So, yung threat pa lang, makita mo pa lang, para siyang guard sa phone. Makita mo pa lang na may guard, di ba? Hindi mo nagagawin yung mga bagay na dapat mong gagawin. Let's look at the emblem build, Athena. Nakita naman natin dito na naka-season hunter. Tama ba? Naka-season hunter yung si Kelvin. Well, he is the jungler. And with that one, nakikita natin na talagang full tank yung si Mix dito tsaka si Yobax. Ibig sabihin talagang hakapan lang sila. Gusto nila, nandun sila sa gitna ng lahat. Masiwas dito si Crap. Ang gagawin naman dito ni Yobax, kakaldag. Wala talaga tatangke. Diba, kaldagan na to. Pero nandito na nga yung first turtle bomb na sinisimulan din naman ang AP Bren at Maharlika. And nakikita naman natin dito APBH showing Maharlika how it's done. Kasi kanina, nung first turtle nung game number 1, ang nakakuha nun actually ay si King Frenzy on that back siya. Natatalo niya dito yung tank silot on the retribution. Ngayon naman, pinakita niya na ganito mag-Lancelot. Ito ako eh. Kasi kanina hinahanap niya Tina. Ito yung greatest example kung bakit talaga siya parang tumadak din. Diba, each and every player, meron talaga specific hero eh, na pagka sinabing, eto siya, namin, napipigilan kasi isa drop pa lang. Na-explain na natin yan. But this time around, ito yung kaninang match-up na kanina harapan, ngayon magpipigilan lang sila. Diba? Tamang pigil-pigil lang. At nakikita naman natin na si Seiji ay napagamit na ng kanyang ultimate para lang makatakas dito sa kamay ng isang Cloud sa kanyang Blazing Duet. Pero Kelvin, nagalit na! May pag-TV pa nga doon ng konti. First blood, going to the side of Maharlika Esports. Kung kanina, parang ang tagal bago tayo nagkaroon ng first blood. Ngayon, before the 5-minute mark, before the 4-minute mark, meron na agad ginagawang action dito ang Maharlika Esports. Agaran yung action nila. Hindi na lang sila solely dependent sa naging rotation sa kanila ng AP Bren Hornets, but also, mapapansin natin ang Maharlika Esports ngayon, sila na rin yung naghahanap ng target. At kung papansinin na, sila Kelvin talaga dito, hinahakapan at talagang siniskrete nila na pasukin na yung gubat dito ni King Frenzy. Although sabihin lang natin na umaamba lang dito yung mga members ng side ng Maharlika, if ever man na bigla-bigla silang pumasok, handa si Yobabs para saluin yon. And yun kasi yung, katulad ng sinabi mo kanina, yan yung problema mo sa isang Minotaur. Na parang yung presensya pa lang ng Minotaur, nakakatakot na. Mas nakakatakot yung Minotaur na hindi pa nakakapag-ulti kaysa dun sa nakapag-ulti na habang gumagamit ng ulti. Nakita naman natin, di ba? Even Maharlika Esports is very well aware of that. Nakita natin na parang, ano ba, Yobab, saan ka ba talaga pupunta muna? Habang nag-aantay ko, ano nga ba kasagutan? Nandito nila si Meganzu and Mix. At ginamit na nga, just in time para sa contribution, Migs. With the wild charge, tinamaan niya din sila Soler pero wala na namang follow-up. At nakikita na Sharp, gusto niya talaga kunin yung kill. May flicker na binato. And tatandaan natin si Pakito ngayon is one of those heroes na kayang gumawa ng sarili niyang movement speed and shield from out of nowhere. At nakita naman natin na nag-take siya ng tower shot sa ganung kababang buhay. Pero dahil dun sa shield ay hindi siya tutumba. Kahit pa paano, diba, standalone, independent kasi siya. And that's very bagay na nga lang din sa playstyle dito ni Sharp na mapapansin talaga natin, there are certain moments na meron siyang individual decision-making and action playstyles here on the game. Katulad nito, nag-iisa siya, dalawa yung umaatake sa kanya. That's enough time for King Frenzy to go for the rest back. Kung sakali mang nag-stay pa doon yung Maharlika, maaaring sila pa napinsan. Uy, si Kelvin dito, susubukan humuli ng isang Weyan at Weyan, mapapababa lang ang kanyang buhay. Hindi gitnang-gitna yung Precious Act na yun. So, that is fortunate para sa side ng AP Bren Hornets. Pero, eto dito tayo nagkakaroon ng konting problema kasi ang tumatapat ngayon sa isang Pakito
ay isang Irithel. Tandaan na ang isang Irithel ay hindi nag-flicker. Kumukuha ng flicker yan, it's either sprint ang kinukuha para man lang mabilis ang kanyang pagtakbo habang siya ay naka-ultimate at yung dash niya ay nasa ultimate niya. So kung gagamitin mo yon para tumakas, tinatanggalan mo ng firepower for the next cooldown yung team mo. Matakot ka na mamaya kapag I've got the eye of the tiger na. You're gonna hear me roar. Yeah, you're gonna hear them roar. Kapag ang Marnia Esports, nagkaroon ng kahit pa paano, diba? Safe meeting spot dito, si Seiji. Kaso that's not happening anytime soon kasi even for Hornets, they are making sure din naman na laging nai-interrupt ni si Seiji habang kita naman natin si Granzo ngayon. Dahil niya, kanina kasi medyo nabanginan ako dun kay Sharp kasi syempre tapanan kami nun. And ngayon, gagawin ko lamang istorbo na istorbo, especially that that's a great news na alam naman natin this early, hindi mo talaga siya basta-basta mapapatay. Mahuli mo siya, magko-consecration lang yan. You have the regenerative powers plus yung ionic edge. Lahat ng yan gagamitin niya, hindi siya magdadalawang isip. Diba? At nakikita mo si Mix, nakikita mo si Granzo keeping King Frenzy at bay. At andito, nakatawid siya. And tignan natin kung paano gagamitin ni Yobabs yung kanyang ultimate. Although this time around, mapupunta yon sa side ni Kelvin. Pero naipit na nga sila dito sa Minoma's Fury at Real World Scale. Sharp wants the kill. Kelvin makakadash. And tignan natin dito kung makahabol niya. May taunt na ginamit pero oh my goodness, hindi pauhuli doon ni Sharp si Kelvin at kukuha lang siya ng buhay ulit. Nakita mo, from 0 to almost full ang buhay dito ng isang Pakito. Ganun ngayon ang Pakito maglaro eh. Grabe no, na-provide din ng Mingwen. But also, yung Astral Echo niya kasi nag-hit. Plus the Astral Meteor that you mentioned, diba? After the first kill, there's a mini na lumalabas sa spot. And then with the Astral Echo naman guys, not only does it provide vision, kahit pa paano nakikita naman natin ng snow effect. And then, ito na naman sila, yung mga biglaan na pag-atake, syaka. Nila i-istorboin naman yung ibang linya. Harlika Esports ngayon. Nakakakita muli tayo na nasa papunta tayo sa 9-minute mark. 1-2 ang team score. Pero ang daming action lagi na nagaganap. At ngayon, tumataas din ang probability na magkakaroon tayo ng game number 3 sa tinatakbo ng laro. All thanks to the daughter of all series, si Brigida. And si Sherpa, naghahanap dito ng pwedeng i-take down. Nga lang din si Sharp, Maharap siya mag-isa. kahit na mag-isa siya, alam niya na abot pa rin yung ilang segundo na buhay niya. Oy, ang ganda ng mix! Oh my gosh! Ang ganda nung entrada niya doon, dinamahan niya ng flaker para talagang huling-huli na talaga. And si Yobabs dito, wala silang pagkakataon na mapag-initiate ng gano'n. At dahil nga naman nagamit na yung wild charge in the first place, eh syempre, i-go na yun ng side ng APBH. Nakita naman natin na si Sharp, yes, may kakunatan ka, pero pag yung ganun kasi sitwasyon na inuntog ka na sa pader, apat na yung nagtutulong-tulong sa'yo. Meanwhile, Maharlika Esports, libre yung posisyon nila dito sa Lord, pero na-i-stop mo, continuously interrupted by Wyatt as well as yung mga Void Plus and Void Crystal na inilalatag na sinusunod. Sobrang laking bagay rin for AP Brand Hornets. Pero alam mo si Wayan dito, hindi pa siya, hindi pa siya halos talaga sumasama, hindi pa na-utilize yung kanyang Blazing Duet and this might be the first time. Pero si Granzo dito, humarap dito sa Claude at unti-unti lang nasasaktan. Dito yung Uranus. Kahit papano, no, nagkakaroon na ng damage dito si Wyatt habang si Soler naman from the back still nag-iingat. Merong Seiji na Nahuli nila nakaabang! dito si King Frenzy. Napagamit ng third rose. Ito na ang pagpasok dito ng mga miyembro na side mga Harlika. Napatalon sila dito ng Minotaur. But still, it's not enough. Hindi sila handa anong mga panahon na yon. Wayan makakatakbo gamit ang kanyang Battle Mirror Image. But still, the damage has been done. Tatlo ang tumba sa side ng Hornets. Sama mo pa yung Lord. And that was a triple kill pa na nakuha ni Seiji dito from Maharlika Esports. Makakabasag, makakapag-push ng Torre dito sa mid lane pa ang Maharlika Esports. And aside from that, nakapag-establish pa sila dito ng gold lead around 3,000 against an AP Brand Hornets. Dito tayo magsisimula na isa-isahin kung ano nga mga pangyayari doon. Soler was trying to find a way na magkaroon siya ng posisyon to go for that very perfect RWM. But sadly though, meron palang CG na nagtatago dito. May elbow siya, may bandang gitna. And that was the moment nung namataan niya na, wait na, may kalambutan to. Tapos may King Frenzy pa na tumatakas sa kamay nila Kelvin earlier. That's the bonus that he needed para makapag-roar back dito sa AP Brand Hornets. And the Lord, nagmamark siya na sa may taas. Sinusubukan na ng Harlika na tapusin to. King Frenzy, sinusubukan niya huliin si Seiji. At siya ang na-counter-initiate. That's going to be a wild charge being used. Si Sharp nasa may likod.
although wala sa timing yung kanyang combination, nagkaroon ng mini heart attack doon. Yung mga members ng side ng Maharlika, kasi nandun yung Pakito sa likod at huli-huli na yung babae niya, if ever kung gusto niya. Medyo napabite down nga sila doon sa mga kuko nila eh. Di ba? Medyo nakakakaba yun, mga pre. Pero laban lang tayo. Kasi lamang tayo. Speaking of lamang na sila in terms of third push. Saan isa pa lamang po ang nababasa ng AB Bren, and that was on the bottom side ng mapa natin earlier. Around 6 naman yung 6-3 despite dito ng Maharlika Esports, which means na hindi lang sila basta-basta nakafocus on game number 1 natin. Medyo nahirapan sila kasi nga they're hunting down. Medyo pinupush talaga nila na magkaroon ng mga clashes, pero this time around, ngayon sila na yung lumalapit mismo sa pangalit. Ang ganda ng pagkakasetup doon ni Sharp, although hindi naman talaga yun yung mga high priority targets, pero still, it's the thought that counts. Nakita natin kanina kung paano nga ba sila nag-crumble or paano sinira ng Maharlika yung formation dito ng side ng 80 Hornets. Pero meron pang redo to kasi pwede mo pang i-contest yung next. Hindi pa talaga nakakasama si Weiyan. Si Weiyan, nung sumama siya, nasira ng side ng Maharlika yung formation. Kumbaga, nagkaroon ng mga butas, pumasok na at hindi na salvageable nung mga panahon na yun kasi ang ganda din ng pagkakapasok talaga ni Kelvin pati ni Mix. Siguro ang maganda third is nabulabog. Nakakabulabog talaga eh. Parang lang ini-sprayan doon ng insect repellent spray. Kapag ka pumapasok, ito places Wow. to wet on. Si Weiyan. Insect Repellent spray. Wow! Syempre. Grabe talaga dito sa XDL. So social. Kasi So, nga- ano yung pala? Sociala. Right Sociala talaga ng mga Kasi tao nga, dito sa MDL. nire-repel ni Weiyan, pine-prevent niya yung mga members ng Maharlika Tama naman. na dumumog sa kanila. Kasi nga naman, mas gusto naman dito, syempre, nila mix na sama-sama, isang untog lang. And, Kailangan nyo namang i-disperse yun. ngayon, kasi nga, kailangan naman nila gawin dito is be mindful of their positions kasi mukhang na out of position na naman sila dito. Gumamit na ng kanyang ultimate para isalba ang kanyang sarili. Pero ito na naman, ang pag-crumble ng formation, wala na yung threat eh. Yung threat, ginamit na, namatay pa. Ngayon, walang Lord take or walang Lord contest na magaganap pa kay side ng 80 Bren Hornets. Totoo lang, Maharlika, ito na yung step nila para manalo eh. They just need one more good initiation and this is it. Kung hindi sila makapag-initiate, may capability ang Hornets para makapag-get kasi Claude to eh. Pwede niyang i-take down yung Lord na mabilis lang. Yeah, and meron pa rin naman silang Eve kahit paano dito. Pero while all of that was happening, ino-observe ko yung movement pa rin ni Sharp. Then, nandito na naman sila sa bottom side eh, dito, ni Grand 2. Na tinatry niyang i-prevent, kahit isa, dalawang member from the side of Maharlika. And plus, para hindi lahat ng lanes ma-divide agad yung attention nila. So kahit pa paano, naririnig yung pressure, pero dito yung pressure is on. Ang ganda ng pagkakatalon doon. Nagamit na yung mga skills likod! dito and Seiji will go down. Ang ganda ng pagkapang ngayon ng sila Ayun King naman! Frenzy. Nandito na. Mahabol nila. Mingwin, natry niyang habulin. Kaso si Mingwin naman ay masyadong malayo yung pwesto. So ang ibig sabihin dito, Maharlika, sila ang nagpupush, sila pa ang nawalan. Sinulit ni Sharp yung biyakin niya. From the bottom side, lumikot siya, tinarget niya si Seiji. Ang ganda ng pwesto. Diba? Ang ganda ng pwesto Galing. doon. Sobrang commendable. Sila Yovaps, hindi pa sila tapos. Gusto pa nila lumaban, pero ganun yung pakiramdam pag tinamaan ka ng Holland sa mata. Mingwin, pinitik niya eh. Pinitik niya. And meron kasi yung, merong pagsabog Oo. damage. Yung mga AOE damage. So nadamay yung iba. Damay-damay At na. nakita ni Weiyan na, sabi niya, uy, gumaling siya eh. Nasaktan siya bigla eh. Nakita ng iba na nag-react siya. Pre, masakit? Ay, oo, pre. Masakit. Napakaray na nga ako, di ba? Pero for Maharlika Esports ngayon, kahit na masabi nga natin na nasa lane lead, especially the gold lead, pero imagine, AB Bren Hornets, with just one good position from Sharp, they managed to relieve the pressure na pilit na binabato, pinupush through sa kanila ng Maharlika dahil nakabutas na nga sila ng B-start sa top lane eh. The next was the mid lane. But after that, AP Bren Hornets nabuhayan muli ng pag-asa. It stinks a little talaga. Lalo na si CG kasi na-shutdown doon. But isa rin talaga sa kinakaharap na ng problema dito is si Granzo and si Mingwin din kanina na talaga na nanggugulo lang. Ngayon, kung titignan natin yung mapa, yung pwesto ngayon ng mga tank and support ng APBH, si Minotaur at si Eve, nandito na sila sa may area na to. 30 seconds pa lang, nandiyan na sila kasi alam nila na kanina pa sila napupuslitan ng mga members ng Maharlika. Laging meron eh. Kaya bigla-bigla na lang silang hindi nakakalaban all in all kasi kailangan nila protektahan yung backline. Yeah. Pero ngayon, all bases covered sila. Tignan mo, yung Lancelot nandun, yung Minotaur nasa may gitna,
tapos yung Eve nandito sa pwedeng ikutan. So, dito sa baba, meron tatlong membro at sinusubukan nila tanggalin si Sharp. As long as makatakas si Sharp, I think it's enough for Trent to actually try and contest this time around. Dalawang Lord na sila hindi nakapag-contest. Pero this time around, pwedeng na eh, oh. Kasi si Sharp hinahabol ng dalawa eh. Conceal play. Oh, naku! Oy! Flicker! Okay. Okay, Wait Nix. lang, kalma. Nix, nakita yon ng side ng APBH. At dahil nakita nila yon, straight na silang pupunta para kunin etong Lord. Third Lord, goes to them. At nakikita si Wayan dito, pinipigilan yung mga members na lumapit. Gumamit na siya agad ng Blazing Duet. Go na to, para King sa Frenzy, nahuli. Meron Tornadoes na gagamitin, pero siya ay tutumba. Pero enough of that kasi nagawa niya na ang trabaho niya. Nakuha nila this time around yung Lord. Na-bait doon ni Sharp yung mga members ng Maharlika. Kaya naman na naging goal nila doon. Kailangan natin pumitas. Kailangan natin sila mabawasan. Nagtagumpay naman sila doon. But sobrang crucial nung naging call doon ni Mix, especially with the flicker wild charge. Dahil doon, ganoon po talaga kabig yung nagiging difference nun, guys. Diba? It might look like a small thing, pero sobrang laki yung naging epekto noon for this round. Lalo na nagkakaroon na nga dito ng extended team fights. AP Brand Hornets, target nila doon, just prolong, magpahabol ka lang Sharp, then secure the Lord. Nagkataon ang Maharlika Esports goal nila doon. Kailangan natin makamitas, natanggal si King Frenzy, matutunaw natin yung Lord. Focus lang ulit, huwag na natin ulitin na 3 or 4 lagi mahabol kay Sharp. Let's make sure na mauna muna tayo sa mga posisyon kasi nadala na sila Soler, tsaka si Yobox, you mentioned that. And APBH, nakuha man nila yung Lord pero maaga ding tinanggal yun sa kanilang mga kamay. And sa totoo lang the main idea dito for the side of APBH is to just drag out the game more. Kasi kumbaga parang kailangan din nila dito mag-secure ng mga extra items. Well, for Wayan dito, kailangan niya kahit paano na magkaroon siya ng yung shifting ng items, yung buy and sell. Parang pwede siya makatakas sa kahit anong pwesto na pinanggagalingan niya. So right now, si Kelvin, nandito sa may area, i-scout out niya yung mga members, tignan niya kung meron bang tatawid ng river. And for the longest time, Athena, wala talagang tumatawid sa river Wala dito. talaga. Nakikita natin dito sa may play na ito. Ito yung wild charge na hindi tumama kay Sharp. Nag-call agad sila na kunin yon. At habang nangyayari ito lahat, makikita mo naman na talagang si King Frenzy ay sinusubukan dito makakuro. Although nakuha yon ng side ng Maharlika, parang consolation prize na lang kasi. Oo. Yeah, like, it's all or nothing. It's this or nothing, yung pala yung mas maganda. But for Maharlika, ang maganda lang din na naging action plan nila doon is that how they bounce back. Kasi ang bilis na nag-rotation nila paangat nila sa Lord. The moment na nakita nga nila na nag-fail yung attempt nila to get Sharp. But for AP Brand Hornets naman yun, babalikan natin fully. Diba? Yung pinaka-essence nung kanilang draft, nung kanilang lineup. Na si Yubobs talagang magpapakita at magpapakita kasi talaga siya. Diba? Kasi Maharlika Esports naman, matatag nga ba sila o hindi? That's the question. Pero so far, napapakagat kasi sa pakay of not only the Yubobs but also the Sharp. Yung mga members ng Maharlika. So it's still a win for them. And now, nasa 20-minute mark, papunta na naman tayo sa 21 minutes quarter. So hindi ko lang ang longest record dito ay hawak ni Brigida. With 33 minutes, longest game yon sa buong season 1. At alam mo, day 1 pa lang, Day mukhang one na. i-break na ni Brigida ang kanyang record. Okay? Si King Frenzy, nandito sila. O nagiging aggressive dito yung mga sa kumbaga si King Frenzy kanina, hindi nga nagpapakita daw dito eh. Kumbaga, ang ginagawa niya lang, sinusubukan niya lang kumuha. May sarili ng camera. Oo nga, may sarili ng camera kasi Sharp. Kasi si Sharp talaga kung saan nagkagala. Ngayon, doon sa may taas, doon sa may baba rather, nakikita mo naman si Reynolds, alam mo yung imitating or mirroring the same movements as his ex-lane opponent. They realize na if you can beat Sharp, just join in. Mag-join ka dyan sa party grudge, gumawa ka rin ng ganong klase ng mga plays. Pero nga lang, mali yata yung window and push na nasilip doon ni Gradzo kasi merong Wayan finding a way and Sharp as well closing the gap. Dahil doon nagsimula na yung away doon sa may Lord. Nakikita natin dito na hindi kinuha ng Maharlika agad-agad. And that's going to be Milomas Fury. Kinaldag na ang lupa. Si Sharp nandito na rin, umalalay na. Na-knock up yung mga members dito, makukuha ni Kelvin. Wayan. Yung Lord and Wayan, nandito siya. So, huli niya ata si Mix, pero alam niya na hindi na worth it yun. Kelvin na lang ang magiging target nila. Nakuha ng side ng Maharlika yung Lord. That is a huge blow para sa side ng AP Brand Hornets, which means tatagal pa yung laro. Maraming salamat sa iyo, Brigida. Ma-extend muli ang ating laban para sa panguling serye sa araw na ito. Pero Butters, ulitin lang natin ano mga pangyayari doon. Namatay man si Granzu, chinase down man siya doon. Ni
Wyatt and ni Sharp. Pero halos scene kasi yung concept na meron pa rin dalawa or tatlong umabot kasi sa explainer. And that was enough space and time for Maharlika to get this score. Pero at this kind of situation, dahil nga luck item ng karamihan sa mga members or teams natin, mabilis silang matutunan yung Lord kahit paano, lalo na nakaangat pa rin kasi yung nga dito ng AP Brand Hornets. Hindi nila pinalagpas ang Riverside. And not only that, no, si Sharp na yun, control niya pa rin yung mapa against Maharlika Esports. This is dragging out to be one of the longest games, if not the longest game of Season 2. Yeah, At alam mo, tayo record. ganito talaga eh. Kumbaga, both teams gusto magpakilala, both teams gusto mag-ingat as much as possible. So right now, alam mo yun, kumbaga, ang gusto lang naman ng mga kupunan ngayon talaga is lumaban lang Yeah. ng diretsyo, lumaban lang para dun sa mga objectives. Wala kang gustong gumawa talaga ng mga flashy plays dito at lumaban agad. Kung makikita mo, ang ganda sana pagkakahuli nila kay Kelvin, kaso with that dash in, wala naka-intercept sa kanya, kaya hindi napigilan yung dash. Nakapunta ko siya sa range nung Lord at na-recto niya just in time. And wow! Ito yung Pasko pag manonood ka ng season. Oo. Day 1 pa lang box office hit na. Oo, syempre. Breaky na to eh. Brigida na to eh, di ba? Day 1 box office hit. AP Bren Hornets and Maharlika Esports sa close of day number 1. Pero hindi nila basta-basta i-close itong laban na ito. Sari na or samot-sari na ang mga nangyari. 6-9 ang ating kill score pero ilang ulit na nagkakaroon ng moments ang lalamang yung Maharlika and then in just a moment, AP Bren muli ang hahawak ng lead. Ngayon, Diba? panglimang Lord na Athena ang lalabas. Panglima na! Panglima sa ang corona. Ngayon, nakikita naman natin na talagang kailangan mag-counter push nitong Uranus. Granzo, Kailangan talaga. I like his playstyle na ginagawa niya dito. Kumbaga parang ang ginagawa niya dito kasi is trying to mirror Yeah. kung ano man yung ginagawa dito ni Sharp. And Sharp, for the longest time hindi talaga lumalabas yung Lord. Doon sa opposite side ng mapa, talagang literal na walang makapush doon sa may taas. Wala talaga. And I would say na siguro kailangan lang din may mag-push nung mga waves dun sa taas para kahit papano may certain kind of, alam mo yun, Season reaction. Na reaction, yes. O reaction na nanggagaling sa Maharlika o dito sa may sa may AP Bren Hornets. Para matanggal sila sa routine. Diba? Mhm. Nagkakaroon kasi ng routine eh. Nagkakaroon ng trend lang. So, we need to create an upward trend for AP Bren kung sakali man. Kasi kailangan push through nila yung release ng taas. Kasi Maharlika Esports ang clearance sa may bandang baba kasi meron na nga kasi pansakay na grant sa ginagawa ng Pakito. Pero dito sa may bandang taas naman, they cannot afford na bitawan basta-basta rin naman kasi ni Kelvin itong Lord. Katulad na ginagawa ng King Frenzy na kung hindi siya busy na mag-try, mag-attempt, mag-steal, magpupush siya ng lane. Alam mo, eto yung literal. Kapag sinabi kong napanood ko na to, hindi ako nagbibiro. Napanood ko na talaga to. Hindi talaga biro yun, guys. Kasi ano na to eh, pang-limang beses na nangyayari to. Alam mo yung pakiramdam ng deja vu? Yung Eto yun. napanood ko na to eh. Ito talaga yun. Kasi napanood na talaga natin to lahat. Ganito yung nangyari nung Fourth Lord take. At first time pa. Ngayon, welcome to MDN talaga, Butters. Oo, totoo. Nakikita natin na ang ating mga teams talaga, Baby Red, Maharlika, hindi talaga basta-basta nagkakatay. There's Sir Astro Lego and Astro Nicole. Pero tatama ang impressive, yes, kasakitan pa rin naman. The-damage yun. But at the same time, hindi kasi niya totally mag-push through or mag-kill off to eh. Ang kanyang tanging magagawa is just try and predict kung saan yung mga hiding spots dito ng mga members ng Baby Red. At titignan muna natin mga idols kung saan lumiko na onto si Halbert na rin dito. Si Juan. Hindi naman may dalawang malefic roar na si Tapos Si yun yung literal na Mobile Legends Bang Bang. Bakbang Dalawa na yung malefic roar niya. Dalawa na yung baril niya dito. So talagang ang gusto nilang gawin dito, yung Iritel, nagpapalit-palit na siya ng item para si Yobabs bigla na lang tumumba. Oo. Kailangan nila yung extra explosiveness na manggagaling dito kay Iritel. Kailangan niya magamit yung duration ng buong ultimate niya. Kaso ang problema kasi dito Athena, yung mga teamfight natin sobrang extended. So dumarating sa point na wala ng ultimate na active dito si Iritel. Naglalaban pa rin sila. Kunwari, may uptime lang kasi ang isang Oo. Iritel. At kapag tapos kasi na ma-access more yung ultimate mo, that's it. Pa-downward na yung trend mo after that. Kasi yes, makakapagpili ka pa unti-unti, pero may compare kasi natin dito kay Luayan din naman. After ng Lazy Duet, kahit pa paano, di ba? Yung mga artillery na stack up din. Na makakapag-beat siya from the back. But this time around, for AP Brand Esports, AP Brand Hornets, nakita natin dito, hold lang nila ng kamuti yung Lord this time. Tignan mo talaga yung dalawang XP laner. At hindi Natatawa talaga ako sa kanilang dalawa. And natuto yung AP Brand at Maharlika, walang nag-chase sa ngayon sa dalawang expilator. They know na hindi nila totally
totally kailangan mag-react dyan. They need to focus their attention solely here onto the Lord. Ano nga ba magiging plano ko? Same lang sa magiging plano natin. What's the action here? Ano nga Si ba Sharp. ang magiging reaction nila dito habang si Sharp medyo hintay sakit ng mga answer dito na binabato na nga lang din dito ni Mingwin. Tumatagos-tagos sa panel. Habang si Wayan, hindi rin naman basta-basta nagiging kampante sa posisyon niya. Layo yung kilala kagad na pinala niya. At walang mage dito na talagang makakapag-dictate na or huhuli dun sa mga members at we will burst down. Kailangan nila Novaria, kailangan nila Soler ng oras para talaga makapag-take down ng mga heroes dito. Kaya din wala din tayo nakikita kahit anong initiation whatsoever from both of these teams. Ang gusto lang nila mag-counter-initiate. Pero paano ka counter-initiate nang walang nag-i-initiate in the first place? Wala eh. Wala, ayaw nila pareho. Ito na naman yung hawakan mo nga sa tenga. Hawa mo as tenga, kanina pa to. Tapos nagtutulakan sila mag-teammates. Go, go! Ikaw yun! Ikaw yun. Ikaw na to eh! Pero usually naman talaga kasi, yung nagsisimula naman talaga ng away, hindi naman yung dalawa nag-aaway. Hindi talaga. Yung mga- nandun sa tabi. Yung gatong! Yung gatong, Yan, yung gatong yan. ginaway. Kaya kailangan, Athena, may manggatong dito sa dalawang team na to. At ang nakikita ko pwedeng gumatong at sumigaw-sigaw din si Mingwin kasi siya. Oo. Kita niya, may konti niya. Pre, ito eh. Ito masama tingin na to kanina pa eh. Oo, dahil Ayan, yan. yan. Tignan mo si Kelvin yung nasa harapan, di ba? Oo. Sino yung nasa gilid? Si Si Mingwin, Seiji, tsaka si Seiji. tsaka si Migs. So si Seiji at si Migs, yung hindi nakikipag-away, sila yung magsisimula ng away. Eh minsan di ba merong isang makikitang ulo sa magkatropa? Oo. At syempre hindi niya naman napapansin yung paligid niya eh. Oo, hindi Iko-call niya out napapansin. lang. Iko-call out lang yung attention na. Yan yung gatong na may onting dagdag. Ayan. Ine-exaggerate. Ayan. Oo. At ganun yung gagawin ni Seiji siya kanina. I-exage nila ngayon. Yung magiging atake nila. Sa Ibemen, at kita mo naman yung patuloy-tuloy dito. Yung vision na provide ng Marika. Alam, even na yung slow. Actually, kung pwede na nga lang namin interview yung Lord ngayon, sabihin niyan, ayoko na, pagod na ako. Kasi kanina pa siya ganyan. Wala na pumapalo sa kanya eh. Pero, siya palo ng palo, gamit-gamit ng skill. Wala, kanina pa yan. Pagod na yung Lord. At nakita naman natin si Kelvin, halos hindi naman siya nababasa ng Lord. It's really understandable. Talagang i-hold up niya lang ng i-hold up. Habang si Freddy, hindi naman siya pwede rin naman yung katulad ng ginagawa ni Kelvin na siya talaga yung tatayo ng alang din. Kaya pinagpapasapasahan nilang dalawa. Yung Lord sa Ay, ngayon. ito yung kalamangan na meron yung Maharlika, yung Yeah. Astral Echo. Kasi pwede iba to ng iba to. At na-figure out ng Maharlika doon sa duration ng Lord Dance na to kung saan sila nakapwesto. Although walang initiation na nagaganap pa, pero kung papansinin mo, yung Ibren Hornets, talagang hindi na sila nag-relocate lang sila left and right. Pero may pakiramdam ako na may kailangan silang gawin dito para masimulan na tong laban. Kasi may advantage talaga yung Maharlika eh. Kita talaga kayo eh. Si King Frenzy, Tancelot yung build niya nito. Napansin natin. And ito yung sa gold. Lock item niya kasi po, Agents, itong mga members. Pero there's a concealed play na nga lang dito ni Mix. At si AG, yung dalawang gatong sa buhay kanina ni Kelvin. At si Obabsito gumamit na ng ultimate, gumamit pa ng flicker. Let us see, King Frenzy sinubukan tanggalan dito ng buhay pero makakapag-dodge siya. Si AG, naipit dun sa may gitna. It's a real world manipulation. Immortality has been popped. Si Obabsito tumalon. Napatalo ng mga members ng nila Kelvin at nila Mix. Napasigaw ng Hepe Boray pero doon sa may taas, doon sa may tore. Ano? Si Penguin lang ang nagdidef. Ang call ngayon, huwag pauwiin pero mukhang makakauwi at mag-back off na lang ang side ng Hornets. Pero ang Ibibren Hornets nagkaroon ngayon ng espasyo na maksimulan at tapusin ang lima. Or Motion. rather, pwede nga eh. Sus ko Pang-apat po. pa lang. Itong Lord na Ang to. sakit. Ay, pang-lima, rather. Pang-limang Lord sa laban na ito. Ngayon, nagkakanta lito-lito na ngayon ng Marika. Lalaban ba tayo? Aabot ka ba, Kelvin? Pero mukhang hindi. Kaya Mix, ikaw na muna bahala. Magpakaway tayo. Kailangan nating dumepensa ngayon. Okay, Athena, ilang minutes na? 32 minutes na. Bobby break na ni Brigida ang kanyang record. It's almost 33 minutes, ladies and gentlemen. Pagkatapos nito, dun sa lahat ng pwedeng sabihin, pumunta kayo sa page si Brigida, i-comment nyo, Congratulations. 34 minutes. Congratulations! O kung 34 minutes man to, hindi pa natin alam. Tignan naman na natin kasi paano din depensa ngayon ng Marika. Pero ang minion wave na namumuha sa may bandang bottom side, kaso nandyan din naman sila King Frenzy, Everman. Didelay nila to, isasabay nila ng gusto doon sa pag-agos ng North, sa pinakabase ng Maharlika. In this moment of time, a moment of silence. 33 minutes na. 33 minutes na. Ilang segundo lang. That's around 33 minutes and 33 seconds. Yung record ni Brigida. At Oo. ngayon, magsisimula na nga ba ang pag-amba at pagsuntok ng Ibibren Hornets dito sa base ng Maharlika Esports ngayon. Dinilit na dumepensa. Pang-limang Lord sa laban na ito. Butters, paanong depensa
depensa ang gagawin nila. This is going to be rough, pero kailangan na nila simulan ngayon. At nakikita natin ngayon ang timer na break na po ang record. Pero mamaya na yung mga record na yan kasi nagpo-push na. Sobrang kunat na ng Lord. Tignan mo yung bars niya. Yung bars niya, ladies and gentlemen, yung MDL record na yon, 33 and 37, nasira na versus Soul on Omega Neos. Record breaking. And Brigida is always a part of it. Every day is a record-breaking. Basta there's a Brigida. A Brigida a day. Breaks the record every day. Oo. Yan ang inyong tatandaan. Pero dito, itatry ng i-break ng AP Friend Hornets. Ang depensa dito ng mga Harlika Esports. Ang kayo, hindi pa rin lumalaban. Hindi pa rin naman totally nababasag yung mid lane and top lane Eastern dito ng mga Harlika Esports. Pero ramdam natin na unti-unting bumibigat ngayon yung pressure sa base nila. Ladies and gentlemen, these two teams, ayaw nila mag-risk. But then again, guys, talagang nagpapainit na ang ating mga teams ngayon at gusto nilang lumaban kasi si Sharp tinatama-tamaan sila dito Yun na. ng Holland ni Mingwin. At although nangyayari lahat si Kelvin dito, tinont niya si Claude at nagulat siya dun sa damage output, napabak siya dun. At yung ballin kasi ni Pimpin dito, meron pang ano eh. May konti pang ali-alikabok. Eh, mas masakit yun. Mas masakit Mas yung makakaya sa mata mo. extra damage yun eh. Extra damage. Extra damage yan. Siyempre, mga batang kaintinis, mga naglalaro, di ba? Nakikita naman natin ngayon for AP Friend Hornets naman. Ano nga ba ang pangontra dito, Kahulit? Kailangan mo ng pang-kontra, kailangan mo ng pang-salo, pang-salag. Oh, kailangan ang makahuli niyan is si Minotaur. Yan, si Yobax. Si Thor, si Kuya Thor, si Yobax. Kaso, ang problema kasi is na sa back and forth nga na nangyayaring laban, baka ang nagaganap is, may Astral Echo, naka social distancing yung mga tao Yeah. doon sa side ng AP Brain Hornets kasi nga ang kailangan dito talaga is covered na yung all bases. Nakita na ng AP Brain Hornets kung paano na nanalo yung Marlica kanina eh. So ngayon, talagang hindi na nila hinahayaan na pumunta doon sa may kabila yung side ng yung pumunta dun sa kabila, yung side ng Maharlika. Yeah. So ngayon, this time around, may change doon sa nagaganap pa. Si Seiji at si Migs, kanina, nandun sila sa upper brush netong Lord. Ngayon naman, nasa try brush na sila nung bottom lane. At si Sharp ang target. Si Sharp ngayon, medyo delikado kasi si Granzo naman ngayon yung ginagatungan ng dalawa. Talagang duo sila na magkasama eh. Si Mig siya kasi Seiji. Ngayon sabi nila, sige Granzo, unahan mo. Pero ngayon, nasina, kailangan kung mapipick off man nila tong Pakito, dapat snappy sila. Kasi kapag ka nakita or aware dito yung side ng AP Red Hornets na nandun sa baba, etong Ayan na. duo na to, gumagalaw na sila actually, eh pwede nila i-burst down etong Lord. Parang deja vu na nangyari. It's onto the bottom side. Si Mix, sobrang crucial ng kanyang wall charge na speaker na naka-ready ngayon. But still, nararamdaman ni Sharp yung paligid niya eh. Kaya nararamdaman, unti-unti siya nagbaback. Diba? Kanina nasa may bandang riverside sila eh, ng Angel. Ngayon, unti-unti nagbaback away. Dance back. Nadi-step back dito si Sharp. Siguro may call din sa side ng AP Brain Hornets na hindi pa namin nakikita dito yung dalawang miyembro Yeah. Parang kailangan, pero dito, lumalapit siya! Nahuli na! Pero hindi nakapitan! Tapos, bago pa na mauntog, nakaabang na rin si Wayang with the Magic Sentry, they made sure na di pa nila inatay yung call. Sabi nila, Wayang, i-check mo nga, double check. Ganoon na nasisigurado or naninisigurado yung AP Brent Hornets kung nasaan ba talaga yung dalawang missing member ng Maharlika Esports. And aside from that, sinugal ni Sharp eh. Diba yung buhay niya doon? Activated na nga lang din yung Sprint Plus. Ito yung sinasabi natin na si CG sa si Mix, you need to be snappy. Pero kung sakali mang hindi, kailangan din naman nila syempre mag-change position and then wag muna basta-basta kumagatin onto AP Brent Hornets unless it's really sure. Unless siguradong meron kayong mahuli. Sabay takbo ang ginawa ng side ng Maharlika doon. Pero yung Lord, eto sure na ako, pagod na talaga tong Lord na to. Kanina pa tayo, pero ano si Seiji? Ano din yun? Naku, yung dalawang marksman naglaban dito. Pero nakikita naman natin yung mga Wind of Nature kung nang binato. And pareho talaga sila ng plano. Paano ka mananalo sa isang kalaban na pareho lang kayo ng plano in the first place? Na may mirror lang nila yung isa't isa. Kapag ka pumunta yung marksman doon, nandun din yung marksman ng kabila. At ito yung mga klase laban na bawal tawagan ng players. At sobrang crucial. They're on the zone right now, Butters. Na nakikita natin talaga, even on their facial expressions, that's on lower right and left right. Lower right and lower left. Oy, pero ang ganda nito, nahuli nila si Yobabs. Maganda yung huli nila. Immortality na naman ang matatanggal dito. Buy and sell tactic for Ibren. Sakali matanggal yung immortality, pero kita pa rin natin yung ball. Meron dito yung Ibren Hornets. Si Kelvin! Lord. Si Kelvin! Oo, hindi na lang yung buhay.
Kelvin dito pero si Linguin pinapababa din yung buhay ni King Frenzy. Nakikita naman natin ang Astral Holland na babato na. At si Yobabs dito humakakap kay Mix at kay Kelvin. Astral Echo na check out dito si Weiyan Malalim si Yobabs, at si Yobabs. At Yobabs wala siyang pantalon, masyadong maliit ang kanyang binte para talunan yung Crackle. Ngayon, nakikita natin ang mga Harley Sports na tumatag sa okay pa ba kayo? Okay pa daw, okay na okay. Kahit ngayon sila short, sabi nila, ala, baguhin natin yung tactic natin, hindi gumagana yung sabayan ng kami doon ni Granzo sa babae. Ngayon, head on, full on, boxing mode na talaga dito si Sharp. Harapan na muna talaga sila dito ng Harley Sports na ngayon, mapapansin din naman natin na halata nila, sige. Pero, problema kasi, nakakakat yung mini wave ng Ari na si Erong Wyatt na mag-split push on, backdoor on the base of Harley Sports. Kaya napipitan din sila na merong isang sisilip or uuwi. Pero si Sharp ang nahuli dito. Tingnan natin kung meron nga bang Fury na lalabas kay Yobabs. Yobabs puts it out at the right timing. Si Sharp matutumba ni Seiji at si Kelvin dito. Napakababa ng buhay pero yung mga members dito nasa yung April Ben Hornets unti-unti natutumbahan. Blazing to wet. Pinatulan ni Weiyan. Seiji dito nahuli. Wala nang immortality. Weiyan with a blazing to wet. What a play pero walang King Frenzy. Walang mag-retry. At mukhang pupunang side ng mga Harley Guys. Yes, it will. Yes, it will. Kelvin with the Lord Day plus si Seiji doon na nagkaroon man ng death pero imagine na damage na naibigyan niya dito auto AP Bren Hornets habang si Wyatt naman ngayon hindi na rin pauuwi para dumepensa si Soler at si Yobab sa langan natitira dito Wonders pero sisiguraduhin na maharlika na hindi na rin siya papatakasin pa kahit na mayroong magtatabong sa mukha wala nang magagawa dito si Yobab dahil naka-abandon na minion wave plus nandito na rin yung Lord na magmamarcha sa kahit bandang top lane. And 41 minutes, 30 minutes mahigit yung una, 41 minutes to. Guys, we are heading to a game number 3.